pong lahat. Nandito po kami ngayon para mag-interview sa isang OFW. Kuya, ano po ang pangalan? Ang pangalan is Romel Joshua Yanni. Saan ka po Nagtatrabaho ako sa US Embassy ng United States doon sa Guantanamo Bay, Cuba. As an OFW po, kuya, what are the negative and positive impact of your job? Positive lang is, siyempre, kita ka ng malaking pera. And then, magandaan dun sa amin is, yung utilities bills, hindi kami yung nagbabayad. Kundi yung kumpanya namin yung nagbabayad ng bills namin, yung tax. So, sa amin lang talaga is yung pagkain kami sa salon. And then, siguro yun yung positive. And then, yung negative lang is, syempre kung may pamilya ka sa Pilipinas, talagang mamimiss mo talaga sila. And then, yun nga, mamimiss mo yung mga mahal mo sa Pilipinas. And then, siguro din tawag na din na negative din yung sa workplace. May mga co-workers tayo na hindi tayo close. Meron din mga kasama, meron akong kasama doon na talagang naninira. Siyempre, part talaga yung sa pagiging OFW. And then, siguro yung isa pa doon sa negative is yung bang pag may problema ka, wala kang malalapitan, wala kang mga kausap. Kasi may pangapanahon din sa Pilipinas na ginagawa niya sila. So yun nga yung parang kinikimkim mo na lang yung mga problema mo. So para sa akin, yun na siguro yung negatibo na ma-experience ko. So, sinalize na nila sa amin kung ano ang negatibo at positibong epekto ng pagiging OFW. Ano naman po ang benepisyo na matanggap ng isang OFW? Ang benepisyo na natanggap ko is yun nga, yung makakadala ko ng malaking pera sa pamilya ko, naibigay ko yung pangangailangan nila. And siguro yun lang naman talaga yung hangad ko na maibigay ko yung pangangailangan nila. And then, siguro yung kuwan lang din, makaipon ka talaga din. Kasi, first of all is, mga bilihin doon mas mura kasi nandun kami sa US Embassy nandun kami sa US base ng Navy or ng States. So yung mga binibenta doon mas mura kaysa outside sa States. As an OFW po, ano po ang masasabi mo na ano ang important thing gagawin? Siguro ang important thing mong gagawin is para hindi ka mapagod doon. Yun nga, kung balik natin yung first na pagpunta ko doon, I think year 2020 or 2019. So, unang araw talagang naninibago ka kasi nga yung mga tao hindi mo pa kilala o hindi mo pa sila na yun nga, hindi mo sila na kasama ng mahabang panahon. So, talagang malaking pag-adjust. And then, nung after 2 years, okay naman siya. And then, yun nga, mas close na kami ng mga co-workers ko. And then, talagang wag mo lang talaga yung bang talagin mo isama yung Panginoon sa bawat trabaho mo. And then, yun nga, magdasal ka. Sa akin, ang ginagawa ko doon talaga magdasal, kanta ng mga praise and worship, mga pagbabasa ng Biblia. And then, meron din kaming simbahan doon. So, ang lagi ko pasalamat ko dahil yun nga, meron akong simbahan doon. And then, nabasaan ko ng mga talaga. As an OFW, ano po ang ma-advise niyo sa mga OFW?
siguro may advice ko lang is na yun nga, first of all, mag-pray. And then, ano ba? Huwag magmukmok kung may mga problema. Then, kung mayroon kang kaibigan doon, kung mayroon kang close friend, i-open up mo sa kanila kasi since na malayo tayo sa pamilya natin, may mga tendency na yun nga, naisip tayo ng mga masama, like masama. So, yung gagawin ko lang talaga is open up sa mga kakilala mo, lalo na sa mga close friend mo doon. And then, may kakilala kang Kristiyano or ano man doon, so talagang lapit mo, ask ka ng opinion, paano gagawin mo. Ganun. So ano naman po ang mapapayo mo sa mga taong nagplano na maging OFW? Plano, ang gusto ko lang parating sa kanila kung may plano sila na makapag or yun nga, magtatrabaho sa ibang bansa is tatagong kasi hindi araw-araw na maganda yung kalakaran sa ibang bansa, diba? So, magiging matatag, magtiwala sa sarili mo na kaya mo, and then just gawin mo lang talaga kung ano yung pinaka-the best, no? Na may tulong mo sa saan ka magtatrabaho, bigyan mo yung best mo na pagtulong sa company mo. And then dapat maging halibilo ka din sa mga kasama mo kasi pag meron kang closeness sa mga kasama mo, parang madali lang sa'yo na makukunak sa kanila. Basta be real lang talaga sa mga kasama mo. Huwag kang magtingking ng galit. Salamat po kuya sa mga sagot sa aming mga tanong. Ngayon nalaman na po namin kung ano ang dapat at di dapat gawin sa pagiging OFW. Ano ang kailangan rin. Salamat po. Dito na po kami magtatapos. Salamat din. Thank you, Ate Kuya. Nag-okay na. Thank you, guys. Wow,